So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutuhayan ang the biggest persona non grata sa buong Pilipinas, mga kahombre ko. Ang taong hindi na makakakamit ng Guinness World of Records dahil hindi na po buo ang Pilipinas kung walang negros. Sayang naman ang aspag mo kasi eh. The biggest! Instead na ID ang ipinakita, FB na lang. Tutal, siya naman si Ferdinand eh. The Great Philippine Looper. The biggest! Feeling entitled at feeling VIP. Ang pinakaburaot sa balat ng lupa, mga kahombre ko. Ferdinand de la Merced, palakpakan sa utak, ang putang inang yan eh. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Meron na po tayong nagawang video ukol sa Philippine Looper kung saan ay tinalakay natin ang pinakita nitong ugali sa likod ng kanyang paglalakbay sa ating bansang Pilipinas, mga kahombre ko ha. Ang board member ng ikalawang distrito ng Negros Oriental na si Erwin Macias ay nagkaroon ng isang post kung saan inanunsyo nito ang pagka-persona non grata ni Ferdinand, mga kahombre ko. Napansin naman ito ni Ferdinand at biglang nag-react agad sa nasabing post. Sa ngayon po, itong post na ito ay deleted na. Pag-aralan mo muna yan bago maging persona non grata ang isang individual. Board member ka pa naman, wala kang alam sa batas. Calling the attention of the Office of the President. Nakamonitor po kayo sa akin, di ba? Pakibigyan ng disciplinary action. Bobo sa batas. Grabe mga kahombre ko, ang tindi na po ng hangin ito. Ito po mga kahombre ko, yung perfect example ng nakapagpasikat kayo o ang publiko ng maling tao, mga kahombre ko. Kasi literal na ang fame ay pumasok po sa utak ng tao na ito at lumaki po ng sobra ang ulo nito. Mga kahombre ko, para sabihin, no? Para kutsain at maliitin ang isang board member, mga kahombre ko, no? Eh, napakatindi po nito kasi hindi niya naman trabaho to. Definitely, alam po nito si Mr. Erwin Macias kung ano ang ginagawa niya. Kasi yan nga yung trabaho niya eh, di ba? Naintindihan mo ba yun, Ferdinand? Ito ay politika. Wala kang kinalaman dito at wala kang kaalam-alam dito. Tapos, aalipustahin mo ang tao. Napaka-stupido niya sa parte mo. At ito pa, mga kahombre ko, sa tingin mo ba, Mr. Ferdinand, hindi porket kapangalan mo ang ating presidente, bibigyan ka ng pansin yan. Hindi mo ba naiisip na busy-busy ang mga tao ngayon dahil sa bagyo? Bakit ba gusto mong umepal sa bagyo? Kung gusto mong maging bagyo, lakasan mo pa ng konti ang hangin mo, for sure doon pwede ka na maging bagyo. Grabe ang utak ng tao na ito, mga kahombre ko. Nasobrahan po ito sa pagpapasikat. At ano ba ang gusto nitong treatment? Special treatment. Yung tipong nilalagyan siya ng sampagita o ng medalya. Yan ang gusto niyan, mga kahombre ko. Red carpet. Sikat na sikat siya at dapat siya ay kinikilala ng lahat. Yung hirap niya dapat napapantayan ng respeto. Akala niya kasi, mga kahombre ko, ay ganun lang yun. In the first place, wala naman nag-utos sa'yo na lakarin mo ang buong Pilipinas. Wala. This is your choice. So, kung papansinin ka ng mga LGU, choice nila yon o hindi. Sino ka ba naman para bigyan ka ng oras ng LGU? Di hamak naman na may mas marami pang isipin at problema ang LGU kaysa sa kalokohan na ginagawa mo. Naintindihan mo ba? Kung bibigyan ka man ng konting minuto, then tanggapin mo yon, then okay yon. Pero kung hindi ka mabigyan ng ganung minuto, ibig sabihin nun may mas mahalaga pang ginagawa ang LGU para sa kanyang syudad. Hindi ka worth it!
Yun ang ibig sabihin nun. Whereas Mr. Ferdinand de la Merced, also known as the Philippine Looper, arrived in Dumaguete City and the province of Negros Oriental on November 1, 2025, whereas the Sangguniang Panglalawigan finds Mr. de la Merced's conduct inconsistent with the values of respect, gratitude, and decency expected of visitors, and deems it proper to declare him persona non grata in the best interest of the province and its people. Hello. Naging katatawanan ito sa social media, mga kahombre ko. Makikita po natin dito. First person to use FB page as valid ID. Ferdinand de la Merced, awarded on November 6 from the people of Negros. O, ayan, meron ka ng digital ID na gawa mismo ng mga netizens. Diba, panalo? Sumagot naman si Ferdinand sa bagay na ito, mga kahombre ko. Kung malawak ang utak mo at nasa mundo ka ni Meta, pwede mong pakita yan. Bakit? Kung nag-professional dashboard ka o FB page ka, kinukuha ni Meta yung personal info. Di ba nag-send tayo kay Meta ng valid ID? Nagpa-load lang ako dyan sa GCash at number lang, kailangan yan. Diyos ko Lord, ano bang klaseng logic to, mga kahombre ko, di ba? Wala namang problema dun eh. Yung Meta, ibang kumpanya yon. At syempre, ang bansang Pilipinas, iba na naman yon. Government to, ang Meta ay pribado. So, anong pakialam ng gobyerno kung para ma-activate yung Facebook mo, nagpakita ka ng ID doon? yun ay bagay ng Meta. Hindi po yun bagay ng gobyerno, mga kahombre ko. Ngayon, kapag ikaw ay hinihingian ng ID sa Pilipinas, kailangan mo talaga magpakita ng ID. Kasi kapag wala kang ID, ikaw ay isang alien. Sobrang halaga, mga kahombre ko, na lagi tayong may dalang ID. O kaya ay impormasyon ang pagkakakilanlan. Sobrang halaga niyan, mga kahombre ko, at huwag kayong maniniwala sa tao na ito na FB page pa lang, pwede nang gawing ID. Isang malaking kabulastugan yon, mga kahombre ko. Huwag kayong gagaya dito. Sa dumaang issue ni Ferdinand sa probinsya ng Negros Oriental, naglabas rin ito ng isang public apology. Hingi tayo ng public apology dyan sa mga kababayan natin sa Negros. Pasensya na kung medyo hindi naging maganda yung naging ugnayan natin. Humingi ako ng pasensya ron. Gusto ko rin naman talagang ikutin yan. Paliwanag ko na rin, no, kasi kaya medyo nahirapan akong ikutin yan eh. Medyo masakit kasi sa damdamin yung mga salitang pumasok sa akin diyan. Mahirap naman 'yon na naglalakad kami sa Maka ng Loob. Ikaw ba naman sabihan ng si Philippine Blooper, palamunin ng bayan, sino hindi sasakit ang loob doon? Nasundan pa nga doon sa nung nasa LGU na tayo, nasundan pa na high pitch tayo ron, kaya medyo sumama yung loob natin. So makikita po natin dito na nagpapaliwanag siya, then afterwards, pinagtatanggol na naman niya ang kanyang sarili. Diyos ko. Iba to, mga kahombre ko. We are looking at Norman Gusgusin II. Like, literal, na self-centered tong tao na ito, ang iniisip niya lang yung sarili niya, mga kahombre ko. I mean, syempre, makikita rin natin na hindi po taus-puso ang kanyang paghingi ng pasensya. Kasi una sa lahat, kung galing sa puso mo talaga ang pasensya, hindi mo na kaya para ipagtanggol ang sarili mo. Kasi aaminin mo ang pagkakamali mo, mga kahombre ko, di ba? Kaso, mas mahaba pa po ang pagtatanggol sa sarili niya kaysa paghingi niya ng pasensya. Yan yung problema, mga kahombre ko, di ba? Napakatindi po ng tao na ito. At para sa akin, hindi po yan naging public apology. Konting minuto lang siya humingi ng pasensya. Yung most part of the video ay paliwanag. So, public scrutiny dapat yun. Hindi public apology. Ayun, sa
issue na pa-VIP tayo, hindi tayo pa-VIP, nananatili pa rin yung paa natin sa lupa. Wala naman tayong balak sumikat. Ay, nako. Saan ang tawag mo doon sa ID, di ba? At kitang-kita naman sa pagmumukha mo, bad trip mo kasi hindi ka nakilala. Ba't ka pa hiningaan ng ID, di ba? Eh, ikaw nga si Philippine Looper, sikat ka nga. So, anong tawag mo dito? Na-feel mo na sikat ka. Di ba? Kitang-kita sa iyong mga mata ang liwanag ng ikaw ay sobrang sikat at gustong-gusto mo yung feeling na yun. Now, papaano mo masasabi na hindi mo gusto yun? Imposible, mga kahombre ko. Kasi tandaan nyo, kung ikaw ay isang tunay na Philippine Looper at nasa puso mo yan, hindi ka na para mag-vlog o mag-live pa. Never, mga kahombre ko. At kung ikaw ay ayaw mong sumikat, una sa lahat, dapat wala kang social media page. Eh, ikaw mismo ang gumawa niyan eh. Ikaw mismo ang naghahangad sa kasikatan mo. Wala rin namang pumilit sa'yo dyan na magpasikat ka tulad sa paglalakad mo. Walang pumilit sa'yo dyan. Tapos ngayon, itatanggi mo na ayaw mo sumikat. Then bakit ka gumawa ng FB page? Then bakit ka naging influencer? Bakit mo dino-document at pinapublicize lahat ng ginagawa mo? Ibig sabihin, gusto mo sumikat. At ito ay ang trabaho mo kasi pinagkakakitaan mo rin. Di ba? Huwag naman tayo magpahipokrito. Kung ano ang totoo, yun ang sabihin natin, mga kahombre ko. Sadyang may lang ako rito, may mission para sa sarili ko. Yung closure na hinahanap ko para maintindihan nyo na rin kung ba't ako naglalakad sa buong Pilipinas. Buwat bata ako, hinahanap ko na yung tatay ko. Hanggang ngayon, ito na, sabi ko nga sa sarili ko, ito na yung huli kong hanap sa'yo. Pag di kita nakita, tatanggapin ko na wala ka na. Kaya lagi ako na sa mga LGUs natin, kumbaga, doon ako naghahanap kung saan ako dumating, saan ako nag-end ng activities ko. Kung nandun siya sa lugar na yon, doon niya ako puntahan. Gano'n lang kasimple yung ginagawang paghahanap. Kaya sa akin, medyo masakit tong yung ginagawa kong paglalakad. Kasi bukod sa yun nga, hinahanap ko yung kasagutan para sa isang anak at sa isang ama. So ngayon, mga kahombre ko, lumabas po ang totoong motibo kung bakit niya nilalakad ang buong Pilipinas. Hindi para sa Pilipino o sa bansang Pilipinas, kundi para mahanap niya ang kanyang ama. Wala namang masama doon, mga kahombre ko. Ang masama doon, iba yung ipinapahiwatid niya sa mga tao na motibo niya ba't niya ginagawa itong maglakad sa buong Pilipinas. Kasi kasinungalingan yan. Yan talaga yung napakalaking kasinungalingan, mga kahombre ko. At hindi po maganda yan. Kasi pinapapaniwala mo ang mga tao na ikaw ay superhero, na ikaw ay nilalakad mo ang Pilipinas para sa bayan, para sa Guinness World of Record. Man, hindi ganun yun, boss. Dapat kapag may gagawin ka, talagang totoong gusto mo. Hindi yun napipilitan ka lang. Sabi ko nga, lagi kong sinasabi to, ilang beses ko na sinasabi to, ang Guinness World Records, kumbaga secondary lang siya sa akin. Ang totoong mission dito, yung closure para sa isang ama at anak. Yun ang totoong mission dito. Lumabas na po ang totoo, mga kahombre ko. Nag-post ang isang grupo o samahan ng Philippine Loop Adventure Tour. Please be informed that Mr. Ferdinand de la Merced is not officially registered as participant of the Philippine Loop Adventure Tour. We declined his registration due to his hypertension and failure to provide a doctor's certificate to attest to his fitness to do the loop. Walking for several months under our varied weather conditions and high-altitude mountain routes is an arduous activity that requires physical fitness. Philippine Loop Adventure Tour upholds our values to promote safety of participants, tourism, respect, and gain new friends during the course of our tour. Philippine Loop Adventure Tour Committee. Sinagot naman ito ni Ferdinand, mga kahombre ko. Training pa lang ako, kausap ko na yung plot.
Gusto ko talaga magpa-register sa kanila kaso nangyari sa sobrang excited, napainom ako para sa farewell sa lugar ko sa QC. Kinabukasan, nagpa-medical ako pero hypertension at kung saan-saan ako dinala ng doktor, punta rito, punta ron, bayad dito, bayad doon. Resulta, hypertension. Kachat ko yan, sekretary ng plat. Sinabi ko sa kanya na bagsak ako sa medical at sinabi ko sa kanya na tuloy ako. Recognize nila o hindi, pero sinabihan nila ako nang baka hindi ko kayanin kasi mag-isa lang ako. Pero pinatunayan ko na kaya ko as a hiker. Sanay kami uminom at maglakad ng sagaran. Yun ang katwiran ko bukod sa nag-training pa ako ng 10 months para magpalakas pa. That's why Philippine Loop Hiking Edition ang pinakilala ko. Wow, talagang sikat na sikat, mga kahombre ko. Kumakalat rin ang mga lumang post ni Ferdinand kung saan makikitang nakikisakay ito sa mga sasakyan, mga kahombre ko. Ayan, tulad dyan, may motor. Oh, nakaangkas siya sa motor. Ayan ang Philippine Loop of motorcycles. Huwag nyo akong kunan ng videos. Pag nag-side trip ako, mahirap paliwanagan ang mga tanga. Oy, grabe naman. Grabe na to, kahombre ko Galit na galit to si kuya. Dito'y naglabas naman ng isang video si Ferdinand upang magpaliwanag. Sagutin natin yung issue na nakikita tayo minsan nakasakay. Ito yun, kung ba't nakikita nyo ako nakasakay. Kailan ba ako dito, kahapon, no? Yesterday. Kahapon natin, touchdown natin tong municipality ng Argao natin dito sa Cebu. Na-invite tayo ni Councilor Jag Lucero dito sa bahay niya. Dito tayo nag-dinner. Dalawang gabi na tayong dinner dito. Hindi tayo nag-activities kanina dahil nga yung panahon natin saka yung kailangan ko na rin magpalaba. Kaya gano'n talaga kanina. Activities. Ayan, ito. Lalaman nyo. Pag wala activities, sumasakit talaga ako. Ayan. Kasi sa ganitong sitwasyon, ito na naman, mabi-VIP na naman tayo dito. Pag ganitong sitwasyon kasi, nakahatid na tayo nito sa accommodation natin. Sa MDR natin. Yeah! Do you believe this guy now? Para sa akin, hindi totoo yan, Ikaw, para sa'yo, kahombre ko, totoo ba yan o hindi? Hello sir, kumusta? May bigay kami sa iyo sir, damit. Wow, dami na yung damit. Ayan sir. Isulan yan sir. Hinanap mo pala siya. Maganda. Isulan, suot mo bukas pa isulan. Maganda. Ayan. Sir, photocopy na tayo. Naalala mo yung nagpa-shoutout sa tupi, yung mga babae? Kapatid ko sila. Ayan. Grabe, ang sama naman ng ugali mo, kuya. Bakit naman ganyan? Nang kumalat ang mga malulupit na kontrobersiya na post ni Ferdinand at sinabing dire-diretso na ito sa Cebu, nag-react ang isang influencer na ating kaibigan na si Bad Boy ng Cebu at hinamon ito ng isang charity boxing match. May gabi mga idol. Nakita dito ko sa video ni Ferdinand de la Merced mga idol. Ni-accept yun siya nga sa among boxing. So, postaanay ko no. Postaanay niya. Nangita sila binyo. Manawagan dahil ko sa nag-organize sa boxing ni brother o ni Zedorano. So, isabay lang na to dito karong 14 karong Bernes. Sige, ato lang isabay dito Coach Gigil, wanday mangita tagkin sa nag-organize sa away ni Sio o ni brother para dito may mag-abot. Dito lang ta mag-away. Okay, let's go. Go. Sumagot at pumalag naman si Ferdinand at sinabing handa ito sa mangyayaring laban. Ikaw, Bad Boy ng Cebu. Hintayin mo na ako dyan sa Cebu kasi yung gigil mo sa akin, ayoko sana kitang patulan, kaya lang parang nanggigigil ka sa akin sige. Deal. Pagdating ko dyan sa lugar mo, sige, fight tayo. Walang problema sa akin. Sabi mo sa akin na pag tinamaan ako ng kamao mo, lakad ko pabalik na. Pag tinamaan din naman kita, sasabihin ko sa'yo, hindi ka na bad boy ng Cebu, baby boy ka na. Tandaan mo yan. Sigurado kagunggungan to mga kahombre at siguradong bugbog sarado to kay Bad Boy ng Cebu kung sakaling matuloy ang laban na ito.
Anyway, mga kahombre ko, hanggang dito na lang, no? At kung matutuloy man ang laban na yan, pupunta akong Cebu para mapanood yan. So, excited! Excited ako! Kasi this is pure entertainment. At ang gusto kong mangyari, mga kahombre ko, ay mabugbog o mabuntal ang mga taong sinungaling at deceiver. Alam nyo naman yan, di ba? Wala. May mga tao talagang ganyan na ang sarap i-expose sa social media, mga kahombre ko. Lalo na kapag alam mong nagsisinungaling ang tao na ito, lalong masarap hubaran niyang ganyan. Kasi, ewan ko, I find it very joyful and sa isang banda, very fruitful para sa mga tao na magbigay ng mas malawak na awareness kung saan kailangan nilang mag-ingat sa mga taong pina-follow nila sa social media at pinapaniwalaan nila kasi halos karamihan po sa SOCMED ay mga sinungaling na tao. Mag-ingat kayo. One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.